Hoy! Halika rito. Meron akong sasabihin at ibibigay sa'yo. Ano po yun, Lolo Ben? Lumapit ka sa akin at huwag ka na muna magtanong. Hindi na nagsalita ang 13 taong gulang na si Makoy at lumapit siya sa kanyang Lolo Ben. Nang lumapit si Makoy kay Lolo Ben, ay napansin niya ang isang maliit na kahon na hawak nito. Lo, ano po yan? Regalo niyo po ba yan sa akin? Hindi po ba? Tapos na po ang kaarawan ko? Bakit po may regalo pa kayo sa akin? Pwede bang huwag ka na muna magsalita, Makoy? Hayaan mo muna akong ipaliwanag sa'yo kung ano ang nasa loob ng kahon na ito. Ang dami mo palaging sinasabing bata ka. Marahang binuksan ni Lolo Ben ang kahon. Tumambad sa kanila ang isang tila puting bato na ang hugis ay parang patak ng tubig ulan. May nakaikot doon na tali na itim. Isa yung kwintas at para itago yun ng kanyang Lolo Ben sa isang kahon ay sigurado siya na importante yun para rito. Si Lolo Ben ay kilalang antingero at albularyo sa Sitio San Felix. Sa edad ni Makoy na 12 ay sinanay na siya ng lolo niya upang sumunod sa yapak nito. Isa-isa nang pinakilala ni Lolo Ben kay Makoy ang mga anting-anting nito, kaya ang tawag sa kanya sa lugar nila ay Batang Antingero. Hindi lingid sa'yo, Makoy, na nakikipaglaban din ako noon sa mga aswang. Matagal nang ligtas ang Sitio San Felix sa mga aswang dahil sa natalo ko na noon ang pinuno ng mga aswang na noon ang gagambala dito. Pero nararamdaman ko na muli silang magbabalik. Nagkaroon ako ng pangitain. Ang mutya na ito ay makapangyarihan at may kakaibang lakas. Ito ang tumulong sa akin noon para talunin ang mga aswang, lalo na ang kanilang pinuno. Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan kong diwata. Masyado na akong matanda, Apo. Kung sakali na muling sumalakay ang mga aswang, ay hindi ko na sila kayang labanan. Kaya naisipan kong ipamana na sa iyo ang mutya na ito. May kabang naramdaman si Makoy habang nakatingin sa mutya. Ngunit mas nangibabaw ang pananabik sa kanya dahil hindi niya inakala na ipagkakatiwala ng lolo niya sa kanya ang ganoong uri ng mutya. Ano, Makoy? Wala ka bang sasabihin? Bakit hindi ka nagsasalita? Sabi niyo po kasi, Lo, wag po muna ako magsalita eh. Pampihira ka talagang bata ka. O sige, pwede ka na magsalita ngayon. Wow! Anong wow? Yan lang ba ang masasabi mo? Wow lang talaga. Lo, hindi ko po kasi alam ang sasabihin ko eh. Nararamdaman ko kung gaano kalakas ang mutya na yan. Kaya lang, bakit sa akin niyo po ibibigay yan, Lo? Abay bakit? May ibang apo ba akong kasama ngayon? Kaya nga kita sinasanay sa mga kakayahan ko ay para makayanan mo kapag ikaw na ang may hawak ng mutya na ito. Hindi lang basta lakas ang maibibigay nito sa'yo, kundi magkakaroon ka rin ng kakayahan upang makapanggamot ng mga may sakit. Bakit po, Lo? Pwede po bang gamutin kapag walang sakit? May pilosopo ka talaga bata ka, no? Kakaltukan na kita dyan eh. Seryosohin mo mga sinasabi ko. Abay Makoy, dahil kapag nawala na ako, ay wala nang gagabay sa'yo. Lolo naman eh. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kinakabahan po ako eh. Matagal pa po kayo mabubuhay, Lo. Hindi pa po kayo mamamatay. Maging makatotohanan lamang tayo dito, Makoy. Matanda na ako. Bilang na lang ang mga araw na ipapanatili ko dito sa mundo. Malakas ang pakiramdam ko na magbabalik na sila. Kaya kailangan ko nang ibigay sa iyo ang mutya na ito, Apo. Pero tandaan mo na bawat kapangyarihan ay may presyo. Kapag ginamit mo ito, maaakit ang mga nilalang ng dilim. Hahanapin kanila, Makoy. Titingnan kanila bilang isang malaking banta. Kaya dapat mo itong gamitin ng may pag-iingat. At kung kinakailangan lamang,
Hinawakan ni Lolo Ben ang kamay ni Makoy at inilagay doon ang mutya. Ang mutya ay malamig sa unang hawak pero maya-maya lang nag-init yun at tila naging bahagi ng kanyang katawan. Marahan yung isinuot ni Makoy sa kanyang leeg. Alam ni Makoy na sa sandaling yun ay simula na ang isang mabigat na tungkulin na dadali niya habang siya ay nabubuhay. Isang tahimik na gabi, habang nakahiga sina Makoy at Lolo Ben sa kanilang maliit na kwarto, ay napabalikwas sila ng bangon dahil sa sigawan ng mga tao sa labas. May mga humihingi ng saklolo at may mga batang umiiyak. Lo, ano po nangyayari? Bakit po nagkakagulo ang mga tao sa labas? Malakas ang pakiramdam ko, Apo, na nandito na sila. Nagkatotoo na ang pangitain ko. Pangitain? Yung babalik po ang mga aswang dito sa Sitio San Felix? O, Apo, pero hindi ko inaasahan na sa gabing ito sila babalik. Eh ano pong gagawin natin, Lo? Manatili ka lamang dito sa loob ng kubo at wag na wag kang lalabas. Pero Lo, nasa akin po ang mutya. May iba pa akong anting-anting. Hindi pa kita naihanda ng lubusan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ka pa handa. Hindi na nakapagsalita si Makoy nang tuluyang bumangon si Lolo Ben. Kinuha nito ang itak na nakasabit sa kanyang dingding at sumenyas kay Makoy na manatili sa loob ng bahay. Alam ni Makoy na hindi niya kayang hayaan si Lolo Ben na mag-isa. Agad siyang kumuha ng buntot ng pagi na nakasabit sa likod ng pinto. Bago siya lumabas ay ikinulong niya sa palad niya ang mutya at ibinulong doon na kailangan niya ang lakas at tulong nito. Sa labas ay nakita ni Makoy ang kaguluhan. Ang mga tao'y nagsisigawan at nagtatakbuhan patungo sa kani-kanilang mga bahay. Ang ilang mga bahay ay napasok na ng mga aswang. Nakita ni Makoy si Lolo Ben na pasugod sa mga aswang. Hinabol niya ang kanyang lolo. Makoy, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa iyo manatili ka lamang sa loob ng kubo? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Lo, hindi ko po kayang hayaan kayo na mag-isang labanan ng mga to. Bago pa sumagot si Lolo Ben, ay sumugod na sa kanila ang mga aswang. Ang mga mata ng mga yon ay nagliliyab sa galit. Humigpit ang hawak ni Makoy sa buntot ng pagi. Nang magsimulang lumaban si Lolo Ben sa mga aswang, ay sinimulan na rin ni Makoy ang pag-atake. Maliksi ang mga aswang, pero dahil sa kapangyarihan na taglay ng mutya, ay nagawang sundan ng mga mata ni Makoy ang galaw ng mga yon. Bawat hagupit niya ng buntot ng pagi ay may tinatamaang aswang, habang si Lolo Ben naman ay buong tapang na hinarap ang mga aswang. Nagkahiwalay sina Makoy at Lolo Ben dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi na masyadong nag-alala si Makoy sa kanyang lolo dahil naniniwala siya na kaya pa nito ang ganoong uri ng digmaan. Ngunit napansin ni Makoy na kahit marami silang napatumba at napatay na mga aswang, ay mas marami ang dumadagdag. Tila hindi nauubos ang mga yon. Marami ang dumarating mula sa madilim na kagubatan na nasa gilid ng Sitio San Felix. Grabe! Ang dami-dami nila, Lo! Parang hindi po sila nauubos. Paano po natin sila matatalo? Hindi tayo dapat sumuko, Apo. Sige, lumabang ka lang ng lumaban. Patayin mo silang lahat gamit ang lakas ng iyong mutya. Pero Lo, paano ko po gagamitin ang mutya? Nagpatuloy ang kanilang laban. Napansin ni Makoy ang mga taong nanonood mula sa loob ng bahay. Nakatago ang mga yon sa likod ng mga bintana. Tulungan niyo kami! Hindi namin kaya niluluto ng kaming dalawa lang! Parang awa niyo na! Ngunit walang sumagot kay Makoy. Nakatingin lamang ang mga tao habang nanginginig sa takot. Hindi nagtagal, napansin ni Makoy na unti-unti na silang natatalo dahil sa dami ng mga aswang. Pumalibot ang mga aswang kay Makoy. Pakiramdam niya ay matatalo na sila ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay narinig ni Makoy ang sigaw ni Lolo Ben. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya
na pinagtutulungan ng mga aswang ang kanyang lolo. Kanya-kanya ng kagat ang mga aswang sa iba't ibang parte ng katawan ni Lolo Ben. Tutulungan sana ni McCoy si Lolo Ben pero humarang sa kanya ang napakaraming aswang. Wala siyang nagawa kundi ang labanan ang mga aswang na nakaharang sa kanya upang malapitan niya ang kanyang lolo. Pinigilan ni McCoy ang umiyak dahil alam niya na makakaapekto yon sa pakikipaglaban niya. Patuloy siyang tumingin sa mga bahay at umasa siya na may tutulong sa kanila, ngunit walang gumagalaw sa mga taong naroon. Sa pagkakataon na yon, naisip ni McCoy na gamitin ang kapangyarihan ng mutya. Lumuhod si McCoy at mahigpit na hinawakan ang mutya sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang malamig na liwanag na lumabas mula roon. Hiniling niya sa mutya na tulungan siya nito. Biglang nagliwanag ang mutya. Ang malamlam na sinag nito ay unti-unting lumakas hanggang sa magliwanag ang buong paligid. Napaatras ang mga aswang at takot na bumalik sa kagubatan hanggang sa wala na natirang aswang. Tahimik ang buong lugar. Agad na lumapit si McCoy kay Lolo Ben na nakahandusay na sa lupa. Duguan nito at puno ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi na yon gumagalaw at humihinga. Niyakap ni McCoy ang malamig na katawan ng kanyang lolo. Doon na tuluyang umagos ang mga luha niya. Hindi niya maiwasang sisihin ang mga tao dahil walang ginawa ang mga yon upang tumulong. Lolo! Lolo! Lolo, gumising ka naman oh! Huwag mo naman akong iwan! Lolo! Gabing yon, nagluksa si McCoy sa pagkawala ng pinakamamahal niyang lolo. Hindi niya inakala na sa ganoong paraan magwawakas ang buhay ni Lolo Ben. Sa unang gabi ng burol ni Lolo Ben ay kakaunting tao lamang ang nagpunta. Nakatayo si McCoy sa tabi ng kabaong habang pinagmamasdan ang kanyang lolo. Tahimik siya, ngunit kita sa kanyang muka ang galit at lungkot. Paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya ang nangyari ng gabing namatay si Lolo Ben. Naniniwala si McCoy na hindi sana yun mangyayari kung tumulong lang ang mga tao sa kanila. Nang sumunod na araw ay agad na nagdesisyon si McCoy na ilibing na si Lolo Ben. Wala man lang tumulong sa kanya na buhatin ang kabaong ng lolo niya, kaya kahit mahirap ay pilit niya yung binuhat at hinila. Ngunit kahit anong lakas ni McCoy, hindi niya kayang buhatin mag-isa ang kabaong. Nailabas nga niya yon ng kubo, pero hindi niya na yung kayang buhatin papunta sa sementeryo. Maya-maya pa ay may lumapit na matandang lalaki at isang dalaga kay McCoy. Hayaan mong tulungan ka namin, McCoy. Sino ho kayo? Bakit alam niyo po ang pangalan ko? Mamaya na natin pag-usapan. Ang importante, mayatid natin si Ben sa huli niyang hantungan. Pilit na nilabanan ni McCoy ang pagluha. Hindi niya alam kung sino ang mga taong yon. Ngunit may kung anong kakaibang tiwala ang naramdaman niya sa dalawa. Sama-sama nilang binuhat ang kabaon ni Lolo Ben patungo sa sementeryo. May nakahanda ng hukay doon, kaya naging mabilis ang paglibing nila kay Lolo Ben. Nanatili si McCoy sa tabi ng puntod ng kanyang lolo. Hindi pa niya kayang umuwi sa bahay nila, tapos hindi niya roon madadatnan si Lolo Ben. Naroon pa rin ang matandang lalaki at ang dalaga sa tabi niya. Alam ko, iho, nagtataka ka kung sino kami at kung bakit ka namin kilala. Tawagin mo na lamang akong Kiko. At siya naman ang apo kong si Aning. Naikwento ka niya sa akin. Magkakilala kami ng lolo mo, McCoy. Magkasama kaming nakipaglaban sa mga aswang noon dito sa Sitio San Felix. Pasensya na po pero hindi po kasi kayo nabanggit ni Lolo Ben sa akin kaya hindi ko po kayo kilala. Naiintindihan ko. Ang totoo, McCoy,
Nalaman ko ang pagsalakay dito ng mga aswang. Bumalik na sila. At kaya kami narito ni Aning ay upang tulungan kang makipaglaban sa mga aswang. Tinuruan ako ni Lolo Kiko na makipaglaban sa mga aswang. Ngayon, gusto namin na ikaw naman ang matuto ng ganong abilidad, Makoy. Naramdaman ni Makoy ang bahagyang pagluwag ng bigat na kanyang dinadala. Sa gitna ng pagkalugmok at pagkamatay ng kanyang lolo, ay hindi niya akalain na may mga taong handang sumuporta sa kanya. Pero, bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi naman kayo taga rito sa Sitio San Felix. Dahil alam ko na ikaw ang susunod na magmamana ng responsibilidad ng lolo mo. Nasa dugo mo ang tapang at lakas ng isang antingero, Makoy. Sa iyo rin ipinasa ng lolo mo ang makapangyarihang mutya na suot mo ngayon. Nararapat lamang na alalayan ka namin para gamitin mo yan ng tama. Maraming salamat po, Mang Kiko. Ang totoo po niyan hindi ko talaga alam kung paano gamitin ang mutya. Alam ko makapangyarihan to. Pero kung hindi ko to magagamit ng wasto, ay wala rin itong silbi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin iiwan. Kasama mo kami ng aking apo sa laban na ito. Tumingin si Makoy kay Aning at Mang Kiko. Ngumiti ang dalawa. Sa kabila ng kalungkutan at galit na nadarama ni Makoy, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. At mula sa araw na yon, nanatili sina Mang Kiko at Aning sa bahay ni Makoy. Isang gabi, habang naghahanda si Mang Kiko ng hapunan, ay abala si Makoy sa pag-ayos ng mga gamit ng yumao niyang lolo. Sa gitna ng kanyang ginagawa, lumapit si Mang Kiko sa kanya. Nakatitig yun sa mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Kahit hindi ako may suot ng mutya na yan, ay ramdam ko pa rin ang lakas at kapangyarihan yan, Makoy. Ito po nagtaboy sa mga aswang nung unang gabi na sumalakay sila rito. Yun nga lang, huli na dahil hindi ko nagawang iligtas si Lolo Ben. May dahilan ng lahat ng nangyayari sa buhay natin, Makoy. Yun ang kailangan mong alamin. Sa totoo lang po, Mang Kiko, hindi ko alam kung bakit sa akin ito'y pinagkatiwalaan ni Lolo Ben. Gayong hindi pa ako handa sa ganitong bagay. Oo, may alam ako sa mga anting-anting. Pero iba ang mutya na ito. Pakiramdam ko, hindi kayang kontrolin ang taglay nitong kapangyarihan. Naniniwala ko na hindi nagkamali si Ben na ikaw ang pinili niya na humawak niyan. Gaya ng sinabi ko noon, yan ang ginamit ng lolo mo noon para talunin ang pinuno ng mga aswang. Dahil dyan, nagkaroon ng kapayapaan ng Sitio San Felix sa loob ng mahabang panahon. Yan nga rin po ang sinabi sa akin ni Lolo Ben Mas malakas pa ang mutya kaysa sa akala mo, Makoy. Kaya nandito kami upang magamit mo ang buong potensyal ng kapangyarihan ng mutya na yan. Pero, paano ko po malalaman kung paano gamitin to? Hindi po ako tulad ni Lolo Ben. Hindi ako sanay makipaglaban. Lalong-lalo na sa mga aswang. Ikaw na ang tagapangalaga ng mutya ngayon. Ikaw ang kailangan tumuklas kung paano ito gagamitin. Gabay mo lang kami ni Aning. Hindi namin maituturo sa iyo ang lahat. Pero malaki ang tiwala ko na darating ang araw na malalaman mo ang tamang paraan. Napabuntong hininga si Makoy, pero sa kaloob-looban niya ay naramdaman niyang kailangan niyang tanggapin ang tungkulin na kaakibat ng mutya. Hindi niya na maibabalik pa ang mga nawala sa kanya, ngunit maaaring magamit niya ang mutya para iligtas ang Sitio San Felix, ang bayan na mahal ng lolo niya. Sa gabing yun, ang katahimikan ng Sitio San Felix ay nagambala ng muling pag-atake ng mga aswang. Muling nagkaroon ng sigawan ng mga tao sa labas ng kubo ni Makoy. Mukhang nagkakagulo mga tao, Lolo Kiko! Mabilis na kumuha ng itak si Mang Kiko. Lumapit ito sa bintana at sumilip. Lumapit si Makoy kay Mang Kiko habang may pag-aalala sa muka. May mga aswang po na nasa labas, Mang Kiko! Oo, Makoy.
Nandito na naman sila. Kailangan na natin kumilos ngayon. Mag-ingat kayo. Hindi basta-basta mga aswang na makakalaban natin. Agad na kinuha ni Makoy ang buntot ng pagi na ipinamana rin sa kanya ng lolo niya. Lumabas silang tatlo sa bahay at agad silang sinalubong ng mga aswang. Pumwesto sina Mang Kiko at Aning sa magkabilang gilid ni Makoy. Agad na nagsimula ang pakikipaglaban ni Makoy sa mga aswang. Nagsalubong ang mga armas na gamit nila laban sa matutulis na kuko ng mga aswang. Si Aning ay mabilis at mahusay sa paggamit ng kakaibang patalim. Si Mang Kiko naman, bagamat may edad na, ay hindi nagpatalo sa liksi at gilas sa pakikipaglaban. Si Makoy, sa kabila ng kaba at takot, ay hinarap ang mga aswang gamit ang buntot ng pagi. Ngunit habang tumatagal ang laban, ay unti-unting nakaramdam si Makoy ng pagod. Gaya ng una, ay tila hindi na naman nauubos ang mga aswang. Sa kasagsagan ng laban, isang aswang ang nakapuslit kay Mang Kiko at mabilis itong sinunggaban. Bumagsak si Mang Kiko sa lupa habang sinasakmal ng aswang ang leeg nito. Mabilis na tumakbo si Aning papunta kay Mang Kiko, ngunit hindi na nito naabutang buhay ang matandang lalaki. Nang malapit na si Aning kay Mang Kiko, ay may mga aswang na humila rito. Sinubukan tulungan ni Makoy si Mang Kiko, ngunit may mga aswang na hinahadlangan siyang makalapit sa matanda, kaya wala siyang nagawa kundi ang ipagpatuloy na lang ang laban. Tumingin si Makoy sa mga bahay na nasa paligid. Muli niyang nakita ang mga taong nakasilip lang sa mga bintana nila. Kahit isa ay wala man lang naglakas ng loob na tulungan sila ni Aning. Sa huli, natapos ang laban nang magdesisyon ang mga aswang na umatras at bumalik sa kagubatan. Agad na nilapitan ni Makoy at Aning ang wala ng buhay na si Mang Kiko. Naluwa si Makoy dahil bumalik sa alaala niya ang gabing namatay ang kanyang lolo Ben. Magkatulad ang dalawa ng sinapit na kamatayan. Tahimik na tumayo si Aning sa tabi ni Makoy. Kahit hindi ito umiiyak, ay ramdam niya ang bigat ng emosyon na dinadala nito. Pasensya na, Aning, ha. Hindi ko nagawang iligtas ang lolo mo. Wala kang kasalanan, Makoy. Ganun talaga ang buhay. Kapag oras mo na, wala na tayong magagawa pa para baguhin ang kung ano nakatakdang mangyari. Nagtaka si Makoy kung bakit parang wala lang kay Aning ang pagkamatay ng lolo nito, lalo na't namatay yun sa isang karumal-dumal na paraan. Ganun pa man, nirespeto na lang niya ang paraan ni Aning kung paano nito dadalhin ang lungkot nito ng sandaling yun. Dumaan ang ilang araw at nanatili pa rin si Aning nakasama ni Makoy sa bahay niya. Araw-araw ay nililinis ni Makoy ang mga anting-anting na iniwan ni Lolo Ben. Habang si Aning ay naging abala sa mga gawaing bahay, paminsan-minsan ay sinasanay din siya nito kung paano ang makipaglaban sa mga aswang. Isang umaga, habang abala si Makoy sa pagwawalis sa likod ng bahay, ay may dumating na isang residente ng Sitio San Felix na nais magpagamot sa kanya. Agad siyang tinawag ni Aning. Nagmadaling pumunta si Makoy sa magpapagamot. Pinapasok niya ito at agad niya yung ginamot sa idinadaing nitong pananakit ng ulo. Ilang minuto lamang ang lumipas ay natapos na si Makoy sa panggagamot niya. Umalis ang nagpapagamot na wala na ang pananakit ng ulo. Makoy, napansin ko kasi na wala man lang ibinigay na kahit na ano sa'yo yung nagpagamot. Hindi ka ba naniningil? Yung kasi ang ginagawa ni Lolo Ben nung nabubuhay pa siya. Hindi siya naniningil. Kahit meron o walang ibigay sa kanya mga nagpapagamot, ay walang problema sa kanya. Sa tingin ko, ganun din ang dapat kong gawin. Pero Makoy, wala na ang Lolo Ben mo. Paano ka pakikita ng pera? Makoy, bakit hindi mo gamitin ang mutya
para kumita ng pera. Hindi naman masama na maningil, lalo na't hindi biro ang ginagawa mo. Alam mo, Aning, itinuro ni Lolo Ben sa akin na huwag humingi ng kahit na anong kapalit kapag tumutulong sa mga nangangailangan. Anong klaseng albularyo at antingero ko kung maniningil ako ng pera sa mga nagpapagamot? Pero Makoy, paano ka mabubuhay, di ba? Kung libre ang lahat ng tulong na ibinibigay mo. Gaya ng sinabi ko, wala na si Lolo Ben. Wala ka nang aasahan, kundi ang sarili mo lang. Kung hindi ka maniningil, paano ka mabubuhay? Sa mga sinabi ni Aning, napaisip si Makoy ng malalim. O nga no, siguro nga'y tama ka. Hindi na kasing simple ng dati ang buhay ko ngayon. Kailangan ko rin mag-isip para sa sarili ko at kung paano ako kikita ng pera. Yan, ganyan nga Makoy. Gamitin mo ang kakayahan mo at kapangyarihan ng mutya para magkaroon ka ng pera. Sige, simula ngayon, maniningil na ako sa mga magpapagamot sa akin, Aning. Ngumiti si Aning at tumango. Sinuklian ni Makoy ng ngiti si Aning. Napagtanto niya na kailangan niya ng maningil sa tulong na ibinibigay niya sa mga tao dahil hindi siya mapapakain ng mga pasasalamat ng mga yon. Isang tanghaling tapat, habang inaayos ni Makoy ang mga halamang gamot, ay may kumatok sa pinto ng kubo. Nang buksan niya ang pinto, ay nakita niya si Kapitan Ernesto. Unang tingin pa lang niya rito ay naramdaman niya kagad na meron itong sakit na dinadala. Pinapasok niya kagad ito. Magandang tanghali, Makoy. May ginagawa ka ba sa oras na ito? Wala naman po, Kapitan. Bakit po? Makoy, mangyari kasing ilang araw na sumasakit ang likod ko eh. Hindi ko kaya tiisin ito. Baka matulungan mo ako gaya ng ginagawa ng Lolo Ben mo dati. Alam ko naman na sinanay ka niya sa panggagamot at paggamit ng anting-anting. Kapitan, kailan pa po masakit yan? Mga 5 araw na eh. Hindi ko na kayang tumayo na maayos. Pinilit ko na nga lamang na magtungo rito dahil malakas ang paniniwala ko na matutulungan mo ko, Makoy. Sige po, Kapitan. Susubukan kong gamutin kayo sa abot po ng aking makakaya. Pinatalikod ni Makoy si Kapitan Ernesto. Itinaas niya ang damit nito at sinuri ang likod ni Kapitan Ernesto. May naramdaman siyang kakaibang enerhiya na nakalukob sa kapitan. Nang malaman na niya kung ano ang sanhi ng pananakit ng likod ni Kapitan Ernesto, ay tumayo siya sa harapan nito. Kapitan, mukhang may duwende pong nagalit sa inyo. May nasira ba kayong bahay o puno kamakailan? Naku! Oo nga! May pinutulak ang puno ng 1 linggo sa bakuran ng bahay ko. Natatakot kasi ang asawa ko na baka kapag bumagyo ay matumba ng punong yun ang bahay namin. Ang puno po na yun, Kapitan, ay ang tahanan ng mga duwende. Nagalit po sila, kaya pinarusahan ka nila. Makoy, mapapagaling mo ba ako? Hindi ko po masasabi, pero susubukan ko po, Kapitan. Hinawakan ni Makoy ang mutya at saglit na pumikit. Binilungan niya ang mutya na tulungan siya nito. Nang uminit ang mutya sa palad ni Makoy, ay alam niya na yun na ang hudyat para gamutin na niya si Kapitan Ernesto. Itinapat ni Makoy ang mga kamay niya sa likod ni Kapitan Ernesto. May mga dasal na ibinubulong ang mutya sa kanya na siyang tahimik niyang inusal. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos na kagad ang panggagamot ni Makoy. "Oh, Kapitan, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Masakit pa rin po ba ang likod nyo?" Aba! Teka! Wala na ang pananakit ng likod ko! Ang bihira! Ang husay mo palang manggamot kagaya ng lolo mo, Makoy! Abay, maraming salamat sa'yo! Natutuwa po ako sa pasasalamat nyo, Kapitan Ernesto. Pero simula po kasi ngayon kailangan na magbayad ng lahat na magpapagamot sa akin. Hindi na pwede po ang libre.
May pambayad naman ako, Makoy. Huwag ka mag-alala. Pero sandali lang. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ho. Seryoso po ako, Kapitan. Hindi na ako tumatanggap ng donasyon at pasasalamat lang. Iba't iba ang presyo ng panggagamot ko depende sa klase ng sakit na ipapagamot sa akin. Inilabas ni Kapitan Ernesto ang pitaka at tinanong nito si Makoy kung magkano ang dapat nitong ibayad. Nang sabihin niyang 500 piso ay bumakas ang gulat sa muka ng kapitan. Napapailing na nagbayad ito ng halagang siningil ni Makoy. Bakas sa muka ni Kapitan Ernesto ang pagkadismaya. Pero hindi ganito ang patakaran ng lolo mo noon. Libre siyang nanggagamot sa lahat ng mga tao. Hindi ba't yun din naman ang itinuro niya sa'yo? Si Lolo Ben po yun, Kapitan. At hindi ako siya. Kailangan ko pong mabuhay. At hindi ko magagawa yon kung puro libre ang gagawin ko. Naiintindihan naman kita, Makoy. Pero alam mo na mahihirap ang mga tao dito sa Sitio San Felix. Kung maniningil ka, baka wala na magpagamot sa'yo. Pero kung yan ang desisyon mo, ay wala na akong magagawa. Maraming salamat ulit. O siya, sige. Aalis na ako. Pagkaalis ni Kapitan Ernesto ay natulala si Makoy. Hindi niya inakala na magagawa niya yung sabihin sa kanilang kapitan. May parte ng puso niya ang nakaramdam ng konsensya. Nang humarap siya sa likod niya ay naroon si Aning. Nakatayo ito at seryosong nakatingin sa kanya. Bakit parang malungkot ka, Makoy? Hindi ba? Dapat ay masaya ka dahil kumita ka ng pera ngayon. Parang nakokonsensya ako, Aning eh. Nasanay akong walang hinihinging kapalit sa mga ginagawa ko. Kagaya ng itinuro ni Lolo Ben sa akin. Makoy, ginawa mo lang yon dahil kailangan mo ng pera. Hindi ka mabubuhay sa pasasalamat lang ng mga tao. Hindi mo rin sila matutulungan kung wala kang makakain dahil ikaw naman ang manghihina. Kung minsan, Makoy, kailangan mo ring unahin ang sarili mo at walang mali sa ganon. Daling natahimik si Makoy. Nakuha niya ang punto ni Aning pero tinanong niya ang sarili niya kung matutuwa ba si Lolo Ben sa ginawa niyang paniningil sa panggagamot. Ano kaya ang iniisip ni Lolo Ben? Natutuwa kaya siya sa ginagawa ko ngayon? Hindi natin alam kung ano ang iniisip ni Lolo Ben. Pero buhay ka, Makoy, at kailangan mo magpatuloy. Pero tandaan mo, Makoy, wala nang ibang tutulong sa'yo, kundi ang sarili mo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Makoy. Alam niyang tama si Aning. Hindi siya mabubuhay sa pasasalamat lang ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang sundot ng konsensya ay hindi nawala sa kanya. Isang hapon, tahimik na nakaupo si Makoy sa labas ng kubo. Pinag-iisipan pa rin niya ang pagkawala ng kanyang Lolo Ben. Maya-maya pa, isang matandang babae ang lumapit kay Makoy. Hirap na hirap ang matanda sa paglalakad, kaya nahinuha ni Makoy na magpapagamot yon sa kanya. Magandang hapon, Makoy. Narinig ko na bukod sa pagiging batang antingero mo ay mahusay ka ring manggamot. Nais ko sanang magpagamot sa iyo. Ilang araw na akong inuubo at nilalagnat. Parang hindi na kaya ng katawan ko ang sakit ko. May pambayad ba kayo? Ano ka ba? Bayad? Ang akala ko ay libre ang magpagamot sa iyo, kagaya ng ginagawa noon ng iyong lolo. Hindi po ako si Lolo Ben, Lola. Kaya nga tinatanong kita kung may pambayad ka bago kita gamutin. Kahit 200 piso ay ayos na sa akin. Wala akong ganung pera. Mahirap lamang ako, Makoy. Wala akong trabaho. Kung papayag ka, bibigyan na lang kita ng mga tanim kong kamote. Hindi ko po kailangan ng kamote nyo eh. Pera ang kailangan ko. Pasensya na po.
Pero hindi ako nanggagamot ng libre. Kung wala kayong pambayad, hindi ko kayo matutulungan. Nakiusap ang matandang babae kay Makoy. Halos maiyak na ito, pero nanatiling matigas si Makoy. Sinabi niya na umuwi na lamang ito at magpahinga o kaya naman ay maghanap ng albularyo na gagamutin ito ng libre. Walang nagawa ang matandang babae kundi ang umalis. Umiyak yun habang mabagal na naglalakad papalayo. Nagulat si Makoy sa biglang paglapit ni Aning habang pumapalakpak. Mahusay! Mahusay, Makoy! Tama ang ginawa mo. Kung wala silang pambayad, wala rin silang karapatang magpagamot. Walang imik na tumingin lang si Makoy kay Aning. Sa kabila ng pagtaboy niya sa matandang babae, ay tila nais niya yung habulin upang gamutin. Pero mas nanaig sa kanya ang pagiging mapagmataas. Isa pa, simula nang kumita siya sa paggamot niya kay Kapitan Ernesto, ay parang hindi niya na kayang manggamot kung walang kapalit na pera. Kinagabihan, nagising si Makoy nang may narinig siyang sigawan ng mga tao sa labas. Alam niya kagad na muli na namang umatake ang mga aswang sa Sitio San Felix. Walang pagdadalawang isip na kinuha niya ang buntot ng pagi at tumakbo papunta kay Aning na natutulog sa kabilang silid. Bakas sa mukha ni Aning ang pagkairita nang magising ito. Ano ba, Makoy? Natutulog ako eh. Istorbo ka naman. Kailangan tayo ng mga tao. Umaatake na naman ang mga aswang. Ayoko na makipaglaban sa mga aswang. Ano? Bakit? Dahil wala naman ako mapapala sa pakikipaglaban sa mga aswang. Wala akong makukuhang kapalit. Pero ang lolo Kiko mo, di ba? Hindi siya humihingi ng kapalit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Si Lolo Kiko yon, Makoy. Iba ako. Ayoko na magpapakapagod ako sa pagtatanggol sa mga taong puro pasasalamat lang ang alam na gawin sa akin. Aning, kailangan ng mga taong tulong natin. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Siguro, kung babayaran nila ako, tutulungan ko sila. Kailangan natin ng pera para mabuhay at hindi ng papuri o pasasalamat. Hindi ka mapapakain ng pakikipaglaban sa mga aswang, Makoy. Hindi kita tutulungan. Kung gusto mo, ikaw na lang ang lumabas at humarap sa mga aswang. May mutya ka naman, di ba? Kayang-kaya mo na yan. Hindi nakapagsalita si Makoy. Sa labas ay patuloy ang sigawan ng mga taong inaatake ng mga aswang. Alam ni Makoy na hindi niya kayang tiisin ang ganoong sitwasyon. Hinawakan niya ng maigpit ang buntot ng pagi at hinawakan ang mutya sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at tumakbo palabas ng bahay. Nakita ni Makoy ang mga aswang na walang awang inaatake ang mga tao. Umasa siya sa lakas at kapangyarihan ng kanyang mutya. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng mutya na pumalibot sa kanyang katawan. Ang alingawngaw ng mga sigaw at pagdaing ng mga tao ay lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sinugod ni Makoy ang mga aswang. Lahat ng aswang na sumasalubong sa kanya ay nakakatikim ng malakas na hagupit ng buntot ng pagi. May ilan na tumilapon, ngunit ang iba ay nakakaiwas at nagawang atakihin siya. Mabilis ang galaw ni Makoy, ngunit sa tagal ng pakikipaglaban niya ay unti-unti ring nauubos ang kanyang lakas. Isa sa mga aswang ang nagtagumpay na makagat siya sa balikat na nag-iwan ng isang malalim na sugat. Malakas niyang sinuntok sa muka ang aswang na yon at nang kumawala ang mga ngipin nun sa kanya ay agad niyang hinampas ng buntot ng pagi. Kahit nasugatan ay patuloy pa rin si Makoy sa pakikipaglaban. Ngunit sa loob ng puso niya, hiniling niya na sana man lang ay merong kahit isa sa mga tao ron ang tumulong sa kanya. Kahit biyasa siya sa paggamit ng mga anting-anting at meron pa siyang malakas na mutya, ay hindi pa rin maitatanggi na isa lamang siyang bata. Kailangan pa rin niya ng tulong
lalo na sa ganoong pagkakataon. Matapos ang isang matinding sagupaan, napatay ni Makoy ang huling aswang. Humihingal si Makoy, duguan at halos hindi na makatayo. Wala man lang lumapit sa kanya para tulungan siya. Kaya kahit masakit ang sugat sa balikat, ay pilit siyang tumayo at nagsimulang maglakad pauwi sa kanyang bahay. Nang makabalik si Makoy sa kanilang kubo, ay umupo siya sa kawayang upuan. Tiningnan niya ang sugat niya sa balikat. Alam niyang malalim ang sugat niya roon dahil walang tigil ang paglabas ng dugo. Lumabas si Aning mula sa kusina na may dalang maliit na palanggana na may tubig at isang bimpo. Binasa nito ang bimpo at inilapat sa sugat ni Makoy. Ano ba talaga ang makukuha mo sa pagtatanggol sa mga tao? Ha, Makoy? Tingnan mo ang sarili mo. Duguan ka at sugatan. Pero hindi ka man lang nila tinulungan. Kahit na pasalamat ay wala. Hindi umimik si Makoy, ngunit tumiim sa utak niya ang sinabing yun ni Aning. Sinasayang mo lang ang oras mo, Makoy. Nagpapakabayani ka, pero wala kang napapala. Tingnan mo sila kanina. Nanonood lang sa'yo. Kahit ang totoo, ay pwede ka nilang tulungan. Wala silang pakialam sa'yo, Makoy. Sarili nang nila ang iniisip nila. Tama ka, Aning. Masakit para sa akin na matapos ang laban ay wala man lang lumapit sa akin para tulungan akong makauwi. Ewan ko ba kung bakit ko pa ginagawa to. Bata pa ako pero nilalagay ko na sa peligro ang buhay ko para sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Tama ka, Makoy. Pinapatay mo ang sarili mo para saan? Wala naman silang pakialam sa'yo. Sa susunod, hayaan mo na lang sila magdusa. Baka sakaling matutunan nilang pahalagahan ang ginagawa mo. Hindi na nagsalita pa si Makoy. Napakasama ng loob niya para sa mga tao ng Sitio San Felix. Pinigilan na lamang niya ang sarili na makapagsalita ng masasamang salita at hinayaan na lamang niya si Aning na pahintuin ang pagdurugo ng kanyang sugat. Ilang araw lang ang lumipas at muling sinalakay ng mga aswang ang Sitio San Felix. Muli, narinig ni Makoy ang mga sigawan at paghingi ng tulong mula sa labas ng kanilang bahay. Agad siyang bumangon, ngunit natigilan siya nang naalala niya ang sinabi sa kanya ni Aning. Napatingin si Makoy sa buntot ng pagi na nakasabit sa likod ng pinto. Umiling siya at bumalik sa pagkakahiga. Tinakpan niya ng unan ang kanyang mga tenga upang kahit paano ay hindi niya marinig ang nangyayari sa labas. At sa gabing yon, walang Makoy na nakipaglaban sa mga aswang hanggang sa ang sigawan ay unti-unting nawala at pinalitan ng mga pag-iyak. Nang sumunod na araw, habang naglalakad sina Makoy at Aning, ay nakita nila sa plaza ang mga nakahanay na bangkay ng mga tao na pinatay ng mga aswang nung nakaraang gabi. Lahat ng taong naroon ay naghihinagpis. Desisyon kong hindi sila tulungan kagabi. Pero bakit? Parang mabigat ang pakiramdam ko ngayon, Aning. Huwag kang makonsensya. Hindi ka dapat makaramdam ng ganyan. Wala silang ginawa para iligtas si Lolo Ben mo nung pinatay siya ng mga aswang, di ba? Kaya naman, bakit ka paggagawa ng anuman para sa kanila ngayon? Napatitig si Makoy sa mga katawan. Bumalik sa alaala niya ang sakit na naramdaman niya nung pinatay ng mga aswang si Lolo Ben at wala man lang tumulong sa kanila. Doon niya napagtanto na hindi na talaga dapat siya tumulong sa mga tao sa Sitio San Felix. Para sa kanya, yun ang paraan niya ng paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang mahal na lolo. Pagsapit ng tanghali ay naging bisita ni Makoy si Kapitan Ernesto. Hindi na siya nagulat dahil alam niyang pupuntahan siya ng kanilang kapitan dahil sa nangyari nung nakaraang gabi. Ano pong sa atin, Kapitan Ernesto? Bakit po kayo na parito? Nais kitang makausap, Makoy. Siguro naman alam mo na maraming taong namatay nung huling pag-atake ng mga aswang dito sa ating lugar.
Nakita ko nga po sa plaza ang mga namatay. Pero kung nandito po kayo para ipabuhay sila sa akin, nako, hindi ko po kayang gawin yon. Maaari na po kayo makaalis, Kapitan. Alam kong hindi mo kayang bumuhay ng patay. Hindi kita nakitang nakikipaglaban sa mga aswang kagabi. Bakit wala ka ron, Makoy? Dahil ayoko pong lumaban. Pagod na po ako, Kapitan. Isa pa, hindi ko po yun obligasyon. Saka, hindi niyo po ba naisip na bata pa ako? Tapos kayong matatanda ay hinahayaan ako makipaglaban ng mag-isa? Kahit isa po sa inyo, wala man lang naglakas na loob na tulungan ako, Kapitan. Takot ang mga tao, Makoy. Hindi sila kagaya mo at nilolobin na matapang. Makoy, alam mo kung gaano kamahal ni Lolo Ben ang Sitio San Felix. Kaya sana ipagpatuloy mo ang pagmamahal na yun sa lugar na ito. Kailangan ka namin. Oo nga, Kapitan. Mahal na mahal ni Lolo Ben ang mga tao rito. Pero, nasaan ang mga taong yun nung pinapatay ng aswang ang Lolo Ben ko? Nasaan ka, Kapitan Ernesto? Nasaan kayong lahat? Wala ni isa sa inyo tumulong. Sinubukan kong iligtas si Lolo Ben. Pero huli na. Napatay na siya ng mga aswang. Makoy, natakot kami. Takot ang lahat sa mga aswang. Yun ang dahilan kung bakit hindi namin nagawang tumulong. Alam mo, takot din ako, Kapitan. Natatakot din ako sa mga aswang. Pero pinili ko pa rin lumaban, gaya ng ginagawa noon ni Lolo Ben. Pero ngayon, tapos na yon. Hindi na ako makikipaglaban para sa mga taong walang utang na loob. Hindi na ako magpapakabayani para sa mga taong umaasa lang at walang kahit isang salitang pasasalamat. Nakikiusap ako sa iyo, Makoy. Huwag mo itong gawin sa amin. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng mga tao. Kayo na lamang ang lumaban sa mga aswang. Matuto kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Kung talagang gusto niyong mabuhay, dapat ay matuto kayong lumaban. Kung buhay pa si Lolo Ben mo, hindi siya matutuwa sa ginagawa mo. Wala na si Lolo Ben, Kapitan. At kung may dapat sisihin sa pagkamatay niya, ay walang iba kundi ang mga tao dito sa Sitio San Felix. Kaya kung maaari lang, Kapitan, huwag niyo na akong pilitin na magpakabayani para sa mga taong walang ibang alam kundi ang magtago at manood. Hindi lahat ng tao ay may tapang na gaya mo o ni Lolo Ben. Kahit ano pang sabihin mo, ay hindi na magbabago ang isip ko, Kapitan. Tapos na ang panahong pagpapakabayani ko. Gaya ng sinabi ko, kung gusto niyong mabuhay, matuto kayong lumaban. Napabuntong hininga na lamang si Kapitan Ernesto. Tumayo na ito at tahimik na lumabas ng bahay ni Makoy. Walang ibang hiling si Makoy ng sandaling yun, kundi ang tigilan na ni Kapitan Ernesto ang pamimilit sa kanyang labanan, ang mga aswang. Dahil kahit ano ang gawin at sabihin nito, ay wala nang makakapagpabago sa kanyang isipan. Isang umaga, gaya ng nakasanayan ni Makoy, ay tiningnan niya kagad ang mutya na nakasabit sa leeg niya. Napakunot ang noot niya nang mapansin niya na may maliit na itim na marka sa gitna ng mutya. Alam niya na wala yun doon dahil purong puti ang mutya. Hindi niya alam, ngunit bigla siyang kinabahan. Lumabas siya ng kwarto at agad na hinanap si Aning. Nakita niya si Aning na nagwawalis sa harapan ng bahay. Aning! Tingnan mo to, oh. May maliit na itim na marka ang mutya. Parang hindi normal to. Oo nga. Pero baka dumi lang yan, Makoy. Subukan mo lang linisin. Sandali lang at kukuha ko ng panlinis. Kumuha si Aning ng basang tela at sinubukang punasan ang itim na marka sa mutya. Ngunit kahit anong kuskus nito ay hindi yun natanggal. Ayaw niyang maalis, Makoy. Ano kayang ibig sabihin niyan, Aning? Hindi ko rin alam. Pero huwag ka masyadong mabahala. Baka wala naman itong ibig sabihin. Ang importante ay nasa iyo pa rin ang mutya. Napabuntong hininga si Makoy
Kahit pa sinasabi ni Aning na huwag siyang mag-alala, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Pakiramdam niya ay may malalim na kahulugan ang itim na marka sa mutya. Samantala, nagpatuloy ang pag-atake ng mga aswang sa Sitio San Felix. Paulit-ulit na umatake ang mga nilalang ng dilim upang takutin at patayin ang mga tao. Habang si Makoy, sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan at kakayahan, ay hindi na nakipaglaban pa sa mga aswang. Nanatili siyang tahimik sa loob ng kanyang bahay, kasama si Aning. Araw-araw ay pinupuntahan ni Kapitan Ernesto si Makoy upang kumbinsihin na tulungan ang Sitio San Felix, ngunit nanatiling matigas ang puso ni Makoy. Makoy, kailangan ka namin. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga aswang. Maraming tao na ang namamatay. Hindi ko na trabaho yan, Kapitan Ernesto. Kung ako sa'yo, ay tumigil ka na sa pakikipag-usap sa akin tungkol sa bagay na yan. Dahil nagsasayang ka lamang ng oras. Ngunit tila wala sa pagkatao ni Kapitan Ernesto ang pagsuko. Patuloy ito sa pagkumbinsi kay Makoy hanggang sa nakaramdam na si Makoy ng pagkainis. Buisit! Nakakainis na si Kapitan Ernesto, Aning. Hindi na siya tumitigil sa pangungulit sa akin na muling labanan ng mga aswang. Lagi na lang niya akong kinukulit. Sa tingin ko, ay hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapapayag, Makoy. Hindi kaya oras na para umalis ka na rito sa Sitio San Felix? Ano? Ako? Umalis dito? Teka, bakit ko gagawin yun? Ikaw na rin na may sabi. Nakukulitan ka na kay Kapitan Ernesto, di ba? Kapag wala ka na sa lugar na ito, magiging tahimik na ang buhay mo. Magtungo ka sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo. Pero kung aalis ako dito, saan ako pupunta? Wala akong kakilalang ibang kamag-anak namin ni Lolo Ben. Problema ba yon? Sumama ka sa akin sa bahay namin ni Lolo Kiko. Ako na lang mag-isa ron dahil patay na si Lolo. Bukas ang pinto ng bahay ko sa'yo, Makoy. Isa pa, gusto ko na rin umalis dito dahil wala na akong gagawin sa lugar na ito. Nag-isip si Makoy. Matagal na niyang gustong makawala sa responsibilidad na ipinasa sa kanya ni Lolo Ben. Lagi na lang siyang inaasahan ng mga tao. Pero ni minsan ay hindi niya naramdaman ang pagpapahalaga ng mga tao sa kanya. Nang sandaling yon ay gumawa si Makoy ng desisyon. Umalis siya sa Sitio San Felix. Dala ang kanyang mga gamit at ang mutya. Pumunta siya sa baryo kung saan nakatira si Aning at umasa siya na makakapagsimula siya roon. Pagkarating ni na Makoy at Aning sa bahay ni Aning, ay napansin ni Makoy ang katahimikan ng lugar. Walang ingay ng mga tao at walang mga aswang. Subalit kahit nasa tahimik na baryo sila, tila hindi pa rin lubos na makawala sa isip ni Makoy ang mga nangyayari sa Sitio San Felix. Wala ka nang dapat na ipag-alala rito, Makoy. Tahimik ang lugar na ito. At higit sa lahat, malayo sa mga problema ng Sitio San Felix. Maraming salamat, Aning. Sana nga magawa ko na mga gusto ko talagang gawin. Gusto kong maglaro lang kagaya ng ibang bata na kaedad ko. Malaya ka rito maglaro, Makoy. Kahit na anong oras pa ang gusto mo. Napangiti si Makoy, ngunit sa loob niya ay alam niyang hindi ganon kadaling takasan ang kanyang nakaraan. Lalo na ang konsensyang palagi siyang kinukulit. Makalipas ang ilang araw ay tahimik na ang buhay ni Makoy sa bahay ni Aning. Wala nang mga tao na nangungulit o kumukumbinsi sa kanya na lumaban sa mga aswang. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Kumusta ka na, Makoy? Mag-iisang linggo ka na rito. Nagugustuhan mo na ba dito? Ganitong buhay ang gusto ko, Aning. Mas nararamdaman ko na bata ako.
Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako mapalagay. Palagi kong iniisip ang sitio San Felix. Palagi kong iniisip na inaatake sila ron ng mga aswang habang ako ay kampante lang rito na nabubuhay. Ano ka ba naman, Makoy? Hindi mo na dapat iniisip sila. Simula nang umalis ka doon, wala ka nang pakialam sa lugar na yon. Hindi mo na responsibilidad kung ano man ang mangyari sa kanila. Ang gawin mo, mabuhay ng tahimik at malaya. Sinubukan ni Makoy na maniwala sa mga salita ni Aning. Ngunit sa kaloob-looban niya, may isang bagay na humihila sa kanya, pabalik sa sitio San Felix. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Makoy, ay nagkaroon siya ng isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sitio San Felix na inaatake ng mga aswang. Marahas na pinatay ng mga aswang ang mga tao at narinig niya ang sigaw ng mga tao na humihingi ng tulong. Nakatayo siya sa gitna ng kaguluhan at hindi niya maigalaw ang kahit na isang parte ng kanyang katawan. Gusto niyang tumulong pero tila nakapako ang mga paa niya sa lupa. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak at panoorin ang madugong trahedya sa kanyang harapan. Nang magising si Makoy sa panaginip na yon, ay pinagpapawisan siya ng malamig. Habol niya ang kanyang paghinga. Bumangon siya at uminom ng tubig habang pilit na inaalis sa isip niya ang napakasamang panaginip na iyon. Sa kabila ng panaginip na iyon, ay sinubukan pa rin ni Makoy na kalimutan ang sitio San Felix at mamuhay ng normal. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa tahimik na buhay kasama si Aning. Subalit isang araw, napansin niya ang muling pagbabago sa mutya. Ang maliit na itim na marka na una niyang nakita ay mas lumaki na. Alam niyang hindi yun normal, kaya mas lalo siyang nabahala. Aning, tingnan mo tong mutya oh. Lalong lumalaki yung itim na marka. Natatakot na ako. Ano kayang ibig sabihin nito? Ay nako, Makoy. Masyado ka nag-iisip ng kung ano-ano. Hayaan mo lang yan. Baka ibig sabihin yan ay mas lalong lumalakas ang kapangyarihan mo. Sana. Ganyan nga lang, Aning. Kinakabahan kasi talaga ako eh. Baka kung ano na nangyayari dito sa mutya ko. Sa kabila ng sinabing yon ni Makoy, hindi pa rin niya maalis ang pag-aalala sa nangyayari sa mutya na ipinamana pa sa kanya ng namayapa niyang lolo. Isang hapon, dumating si Aning sa bahay nito na may kasamang isang babae na mukhang nanghihina. Namumutla yon at halatang nahihirapan. Aning, sino yung kasama mo? Si Aling Minda. Nakasalubong ko siya na nanghihina. Sobrang taas ng lagnat niya, Makoy. At hindi ko alam ang gagawin ko. Baka pwedeng subukan mo naman siyang pagalingin gamit ang mutya. Huwag ka mag-alala. Dahil ako magbabayad para sa kanya. Okay, sige. Ako nang bahala sa kanya. Tiningnan ni Makoy ang babae. Hinawakan niya ang mutya at sinubukan niyong gamitin upang gamutin ang babae. Inilapit niya ang mutya sa katawan ng babae, ngunit sa pagkakataong yun ay walang nangyari. Hindi naramdaman ni Makoy ang taglay na kapangyarihan ng mutya. Pinagpawisan si Makoy dahil hindi gumana ang mutya. Paulit-ulit niyang sinubukan, ngunit walang epekto yun kay Aling Minda. Makoy, ano nangyayari? Bakit hindi pa rin siya gumagaling? Hindi ko alam. Parang nawala ng kapangyarihan ng mutya. Pero teka, susubukan ko ulit. Ngunit kahit anong gawin ni Makoy ay bigo siyang magbigay ng lunas sa babae. Labis ang pagtataka ni Makoy dahil yun ang unang beses na hindi umubra ang kapangyarihan ng mutya. Nagkatinginan sila ni Aning, kapwa may pagtataka sa kanilang muka. Wala nang nagawa si Aning kundi ang pauwiin si Aling Minda. Nang silang dalawa na lang ang naroon, ay kinausap ni Makoy si Aning. Aning, tila yata
Nawala na ng kapangyarihan ng mutya ko. Dati napakabilis ito magpagaling ng kahit na anong sakit. Pero kanina, simpleng lagnat lang. Hindi nito napagaling. Baka, kailangan mo lang dasalan ng mutya, Makoy. Subukan mo. Baka, bumalik ang kapangyarihan nito. Baka nga. Lahat naman ng anting-anting ay dapat dasalan at ritualan upang manatili ang bisa. Baka ganun din ang dapat kong gawin sa mutya. Pagsapit ng gabi, bago matulog si Makoy, ay dinasalan niya ang mutya. Umasa siya na manunumbalik ang kapangyarihan nun. Nang matulog siya, ay umasa siya na sa susunod na araw ay may kapangyarihan na ulit ang kanyang mutya. Habang natutulog si Makoy ng gabing yon, ay muli siyang nanaginip. Sa panaginip niya ay nakita niya si Lolo Ben. Naroon sila sa kanilang kubo. Napansin niya ang lungkot sa muka ng kanyang lolo. Makoy, apo! Huwag mong hayaan na mahuli ang lahat. Huwag kang magpalamon sa galit mo. Hindi yan ang itinuro ko sa iyo, apo. Gawin mo kung ano ang nararapat, Makoy. Tandaan mo ang itinuro ko sa iyo. Malaki ang tiwala ko na makababalik ka sa tamang landas, apo. Nagising si Makoy na umiiyak. Ramdam niya ang malalim na kalungkutan mula sa mga sinabi ni Lolo Ben sa kanyang panaginip. Biglang sumagi sa isip ni Makoy ang mga alaala niya sa Sitio San Felix. Naalala niya ang mga tindera sa palengke na hindi na nagpapabayad kay Lolo Ben noon. Ang mga simpleng ngiti at paggalang ng mga tao sa kanilang maglolo. Mga bagay na dati hindi niya pinansin, pero nang sandaling yon ay nabigyan niya ng pagpapahalaga. Doon niya napagtanto na yun ang tamang paraan ng mga tao ng pagpapasalamat sa kanila ni Lolo Ben. Huminga ng malalim si Makoy at nang dahil sa kanyang mga realisasyon ay isang desisyon ang kanyang nagawa. Kinaumagahan, pagkagising ni Makoy ay agad niyang inimpake ang mga damit niya. Sa pagkakataon na yon ay desidido na siyang bumalik sa Sitio San Felix. Habang nag-iimpake ay pumasok si Aning sa kwarto ni Makoy. Makoy, anong ginagawa mo? Babalik na ako sa Sitio San Felix. Natauhan na ako, Aning. Mali ang ginawa kong pagtalikod sa kanila. Handa na akong tulungan muli ang mga tao ron laban sa mga aswang. Ano? Tulungan? Paano mo sila matutulungan? Ha, Makoy? Wala nang kapangyarihan ngayon ng mutya na nasa leeg mo. Natigilan si Makoy sa sinabi ni Aning. Mabilis niyang hinawakan ang mutya at tiningnan. Nagulantang siya nang malaman niya na kulay itim na ang mutya. Tila tuluyan na yung binalot ng kadiliman. Anong nangyari? Bakit naging ganito na ang mutya ko? Dinasalan ko pa ito kagabi Kaya ng sinabi mo sa akin. Napatingin si Makoy kay Aning. Nabigla siya nang magbago ng anyo si Aning. Nagliwanag ang buong katawan nito. Ang buhok nito ay naging mahaba at kulay puti. Ang mahaba nitong damit ay sumasayaw sa hangin. Hindi makapaniwala si Makoy na isa palang diwata si Aning. Kahit anong dasal ang gawin mo, ay hindi na maibabalik ang kapangyarihan ng mutya. Yun ay dahil hindi ka pumasang sa pagsubok ko, Makoy. Hindi ka katulad ni Ben na pumasang sa pagsubok na ibinigay ko noon sa kanya nang ipasa ko sa kanya ang mutya. Ikaw? Ikaw ang diwatang nagbigay ng mutya kay Lolo Ben? Ako nga, Makoy. Lahat ng nagmamay-ari ng mutyang yan ay dumadaan sa isang pagsubok at unti-unti nawalan ng lakas at kapangyarihan ng mutya nang dahil pinili mong maging makasarili. Pinili mong talikuran ang tungkulin mo sa mga tao sa Sitio San Felix. Si Lolo Kiko ay parte lamang ng aking pagsubok sa iyo. Kailangan maging magkatulad ang ating kapalaran para makuha ko
ang iyong tiwala. Pero, ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ang mga bagay na yun. Ikaw ang nagsabi na magpabayad ako sa panggagamot. Ikaw rin ang nagsabing umalis ako sa Sitio San Felix. Kung hindi mo ako inimok na gawin yun, ay nasa Sitio San Felix pa rin ako hanggang ngayon at nakikipaglaban sa mga aswang. Tama ka, Makoy. Ako ang nagtulak nun sa'yo para gawin ang lahat ng yun. Ngunit tandaan mo, kasama yun sa pagsubok. Ikaw pa rin ang gagawa ng huling desisyon. Wala akong ipinilit. Lahat ng yun ay pinili mong gawin. Bumagsak ang balikat ni Makoy. Alam niya sa kanyang sarili na totoo ang mga sinabi ni Aning. Kahit anong himok ni Aning sa kanya na gawin ang isang bagay, ay siya pa rin ang masusunod sa huli. Tawarin mo ko, Aning. Nang dahil sa akin ay nawala ang kapangyarihan ng mutya. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, Makoy. Humingi ka ng tawad kay Lolo Ben at sa sarili mo. Hindi ako nasasaktan sa mga naging desisyon mo dahil ang totoo mong binigo ay si Lolo Ben. Sinayang mo ang lahat ng itinuro niya sa iyo. Lalong nadurog ang puso ni Makoy sa mga salitang yon. May paraan pa ba, Aning? Maibabalik ko pa ba ang kapangyarihan ng mutya? Wala na, Makoy. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ko na ibabalik ang kapangyarihan ng mutya. Ang kapangyarihan nito ay nawala na dahil sa iyong mga maling desisyon. Hindi lahat ng pagkakamali ay nabibigyan ng ikalawang pagkakataon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan kina Makoy at Aning. Hindi na iwasan ni Makoy ang mapaluha dahil hiyang-hiya siya kay Lolo Ben. Ngunit matapos ang ilang sandali, ay matapang na tumingin si Makoy kay Aning. Kahit wala ng kapangyarihan ng mutya, babalik pa rin ako sa Sitio San Felix. Tutulungan ko ang mga tao roon na labanan ng mga aswang. Kahit walang kapalit at kahit wala akong kapangyarihan. Yun ang itinuro sa akin ni Lolo Ben, na huwag sumuko kahit gaano kahirap ang isang sitwasyon. Natauhan na ako, Aning. Ito na ang pagkakataon ko para makabawi kay Lolo Ben at sa mga tao sa Sitio San Felix. Pinagmasdan lang siya ni Aning. Walang ekspresyon ang muka ng diwata. Ipinagpatuloy na ni Makoy ang pag-iimpake. Nang matapos siya, ay lumabas na siya ng bahay ni Aning. Buo na ang loob niya na muling harapin ang mga aswang sa Sitio San Felix. Kahit pa wala na ang lakas at kapangyarihan ng mutya. Patuloy na naglakad si Makoy pabalik sa lugar na minsang iniwan niya. Handa na siyang tumulong muli, hindi bilang tagapagligtas na may kapangyarihan, kundi bilang isang tao na may puso para sa kanyang kapwa. Hapon na nang makarating si Makoy sa Sitio San Felix. Pagod na pagod siya mula sa mahaba at walang hintong paglalakbay. Imbis na umuwi, ay dumiretso siya sa bahay ni Kapitan Ernesto. Nilakasan niya ang loob at pumatok sa pinto ng bahay nito. Bumukas ang pinto at bumungad si Kapitan Ernesto. Nagulat ito nang makita si Makoy. Makoy? Ikaw na nga ba yan? Bumalik ka! Opo, Kapitan. Bumalik ako. At kailangan ko po kayong makausap. Halika! Pumasok ka! Dito tayo mag-usap sa loob! Pinapasok si Makoy ni Kapitan Ernesto sa loob ng bahay nito. Naupo sila sa may sala. Sinimulang ikwento ni Makoy ang dahilan ng kanyang pag-alis at ang mga pagkakamaling nagawa niya dahil sa kanyang galit. Kapitan, gusto ko po sanang humingi ng tawad. Alam ko pong nagkamali ako. Umalis ako nung oras na kailangan niyo ako. Hinayaan ko pong kainin ako ng galit ko. Sinisi ko kayong lahat sa mga problema na hindi ko kayang ayusin. Naiintindihan ka namin, Makoy. Kahit kami may kasalanan din. Masyado kami natakot.
Kahit ang tulungan ka at si Lolo Ben ay hindi namin nagawa. Ngunit masaya ako na nandito ka na ulit. Sa totoo lang hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-atake dito ng mga aswang. Pero Kapitan, may problema tayo. Ang mutya na ibinigay noon sa akin ni Lolo Ben para panlaban sa mga aswang, wala nang kapangyarihan. Nawalan yun ng kapangyarihan nang dahil sa kagagawan ko. Pero kahit wala nang silbi ang mutya, tutulungan ko pa rin kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Makoy, naiintindihan ko kung bakit ka umalis. Hindi ka perpekto. Bata ka pa. At lahat tayo ay may mga pagkakamali. Pero mahalaga ay bumalik ka. At ngayon ay handa kang itama ang mga nagawa mong mali. Yan ang hinahangaan ko sa iyo. At handa rin kaming itama ang pagkakamali namin sa iyo, Makoy. Lahat ng tao dito, alam nila kung gaano ang ibinigay mo para sa Sitio San Felix. Alam nila kung paano mo kami pinaglaban noon. Salamat po, Kapitan Ernesto. Pero meron po akong hihilingin sa inyo. Ano yun, Makoy? Magsabi ka lang sa akin at ibibigay ko kung kaya ko. Dahil wala na pong kapangyarihan ng mutya ko, kailangan po natin magtulungan. Hindi na po pwedeng ako lang. Hindi na pwedeng iasa ng mga tao sa kapangyarihan ng iisang tao ang laban na ito. Kapitan, kaya ako nandito para sabihin sa inyo na sana'y kausapin po natin ang mga tao. Himukin natin sila. Kailangan nilang malaman na ang laban na ito ay laban nating lahat. Tama ka, Makoy. Panahon na para lahat tayo ay lumaban. Kahit gaano kahirap. At ikaw ang manghihikayat sa kanila. Tutulungan kita. Makikinig sila sa iyo. Maraming salamat po, Kapitan. Alam kong hindi ko ito magagawa na mag-isa lang. Pero Makoy, kahit na wala na ang kapangyarihan ng mutya, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit may pag-asa ang mga tao dito sa Sitio San Felix. Hindi mo kailangan maging malakas para maging inspirasyon. Ang kailangan lang ay magkaisa tayo. Nagningning ang mga mata ni Makoy sa mga sinabi ni Kapitan Ernesto. Unti-unti, naramdaman niya na malapit na nilang makamit ang tagumpay sa gera nila laban sa mga aswang. Kinabukasan ng umaga sa plaza ng Sitio San Felix ay nagtipon-tipon ang mga tao. Nasa unahan sina Makoy at Kapitan Ernesto. Tahimik ang lahat habang naghihintay na magsalita sina Makoy. Una po sa lahat, humihingi po ako ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa ko. Nandito po ako para itama ang lahat ng kasalanan ko sa inyo. Alam ko po na marami sa inyo ang natatakot. Alam ko po na marami ang nagtatanong kung paano natin matatalo ang mga aswang. Ang totoo po, may ginagamit ako noon na isang mutya na ipinamana sa akin ni Lolo Ben para manggamot at lumaban po sa mga aswang. Pero nawalan po ng kapangyarihan ng mutya na yon. Wala na po akong taglay na kapangyarihan para protektahan kayo tulad ng dati. Pero kahit na wala na po ang kapangyarihan ng mutya, hindi ibig sabihin po na susuko na tayo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Makoy. Sinabi niya na kailangan nilang magtulungan sa pakikipaglaban sa mga aswang at ipagtanggol ang isa't isa. Naramdaman ni Makoy ang lakas ng kanyang boses. Dahil sa interes ng mga tao sa mga sinabi niya, ay bumabalik ang pagmamahal niya sa Sitio San Felix. Nakita niya na nagkaroon ng determinasyon sa mukha ng mga tao sa kanilang harapan. Kasi Makoy, mga kasama, hindi pwedeng iasa natin sa iisang tao ang kaligtasan natin lahat. Kailangan tayo magkaisa. Kailangan natin protektahan ang isa't isa laban sa mga halimaw na nagtatangka sa buhay natin gabi-gabi. Dito po ako para tulungan kayo. Kahit wala na po ang mutya, hindi na mahalaga kung wala na akong kapangyarihan.
Ang mahalaga ay magtulungan tayong lahat. Ang buong Sitio San Felix laban sa mga aswang. Basta magkakasama tayong lahat na magtutulungan, sigurado ako na makakamit natin ang tagumpay. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Lahat ay sumang-ayon sa mga sinabi ni Makoy at Kapitan Ernesto. Nakita niya sa mukha ng mga tao ang kagustuhan na makalaya sa takot sa mga aswang. Ramdam ni Makoy ang pagbabago ng damdamin ng lahat ng naroon. At sa sandaling yun, kahit wala na ang kapangyarihan ng mutya, ay naramdaman ni Makoy ang bagong lakas. Ang lakas na dulot ng pagkakaisa ng buong Sitio San Felix. Matapos ang pagtitipon, ay labis ang kasiyahan ni Makoy dahil nagkaisa ang buong Sitio San Felix upang makipaglaban sa mga aswang. Simula noon ay nagkaroon ng pagsasanay ang mga taong handang makipaglaban. Kahit mas bata si Makoy, ay nakinig ang mga residente sa kanya sa kung ano ang dapat gawin ng mga tao sa oras na sumalakay muli ang mga aswang. Gabi-gabing naghintay ang lahat. Lahat ay naging handa kung sakaling umatake na naman ang kanilang mga kalaban. Lahat sila ay nakatago sa dilim. Nakakalat silang lahat sa Sitio San Felix. Hanggang isang gabi, nangyari na ang hinihintay nilang lahat. Muling sumalakay ang mga aswang. Nakita yon ni Makoy habang nakatago sila. Nagpuntahan ang mga aswang sa plaza kung saan naroon si Makoy. Bitbit nila ang kanilang mga sandata, mga itak, kawayan na nilagyan ng tulis sa dulo at kung ano-ano pang bagay na pwede nilang magamit sa pakikipaglaban. Si Makoy naman ay dala ang kanyang buntot ng pagi. Humanda na tayo, Kapitan. Nandito na sila. Sigurado ka bang kaya natin sila, Makoy? Wala na kapangyarihan ng mutya. Kaya natin to, Kapitan. Lalo na ngayon na lahat tayo ay makikipaglaban. Pero, bakit suot mo pa nila mutya? Kahit wala na yung kapangyarihan. Dahil isa po ito sa mga alaala na iniwan ni Lolo Ben sa akin. Kapag suot ko to, pakiramdam ko po ay kasama ko pa rin siya. Habang hinahanap ng mga aswang ang mga tao, ay magkakasabay na lumabas si Makoy sa kanilang pinagtataguan. Sabay-sabay silang sumigaw upang mataranta ang mga aswang. At doon na nagsimula ang digmaan ng mga taga-Sitio San Felix laban sa mga aswang. Umatake rin ang mga aswang, ngunit sinalubong yun ng kawayan at itak ng mga taong uhaw na makalaya sa takot sa mga aswang. Walang umatras sa mga tao. Bawat isa ay nakikipaglaban ng buong tapang. Si Makoy ay abala sa kanyang sariling labanan. 2 aswang ang sabay na umatake sa kanya. Ngunit gamit ang kanyang buntot pagi ay inatake niya ang mga aswang. Nang hinampas niya ang 2 aswang ay agad na natumba ang mga yon at nangisay ng dahil sa sakit. Sa bawat galaw ni Makoy ay ramdam niya na malapit na sila sa tagumpay. Pagod na siya pero hindi niya yun ipinapakita sa mga tao. Patuloy lang siya sa pakikipaglaban. Ang tanging nasa isip niya ay ang makamit nila ang tagumpay. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Makoy ay may kakaiba siyang naramdaman. Napansin niya na medyo umiinit ang mutya. Nang tingnan niya ang mutya ay nagulat siya dahil meron yung kaunting liwanag. Ano nangyayari sa mutya? Mula sa dating itim at kupas na anyo ng mutya, nagsimula yung magliwanag hanggang sa muli yung bumalik sa orihinal nitong kulay. Naramdaman ni Makoy ang pagbalik ng dati niyang lakas na matagal nang nawala. Naramdaman niya ang muling pagsiklab ng kapangyarihan ng mutya sa kanyang katawan. Mabilis at malakas na ang kanyang mga galaw. Isinantabi muna ni Makoy ang pagtataka niya kung paano bumalik ang kapangyarihan ng mutya. Nag-focus muna siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isa-isang tinatamaan ng hagupit ng buntot ng pagi ni Makoy ang mga aswang.
at ang bawat isa ay agad na bumabagsak sa lupa at nagiging abo. Hanggang sa naisipan ni Makoy na ilabas ang tunay na lakas ng mutya. Mariin niya yung hinawakan. Mutya, alam kong bumalik na ang iyong kapangyarihan at lakas. Tulungan mo ko. Ipakita mo sa akin ang tunay mong lakas. Matapos yung bigkasin ni Makoy ay biglang lumakas ang liwanag ng mutya na siyang sumilaw sa lahat ng aswang na naroon. Ang mga aswang na nasa harapan ni Makoy ay napaurong. Mas lalo pang tumindi ang liwanag ng mutya. Ang lahat ng aswang sa paligid ay napasigaw ng dahil sa labis na sakit. Isa-isang nasunog ang mga aswang sa nakakapasong liwanag ng mutya. Ang kanilang mga balat ay natunaw hanggang sa maging abo. Ilang sandali lamang ang lumipas ay wala nang aswang ang natira sa plaza. Tila isang milagro ang nangyari. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Masayang lumapit si Kapitan Ernesto kay Makoy. Nagtagumpay ka! Ika! Napatay mo ang mga aswang! Naubos na silang lahat! Hindi lang po ako nagtagumpay, Kapitan, kundi tayong lahat. Nagtagumpay po tayo dahil nagtulungan tayo. Tama ka, Makoy. Pero hindi natin ito magagawa kung hindi mo ako kinausap. Maraming salamat. Ngayong gabi, pinatunayan natin na kahit na ano pang dumating na pagsubok ay kaya nating harapin. Basta sama-sama tayo at nagtutulungan. Tumingin si Makoy sa mutya na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung paano bumalik ang kapangyarihan nun. Ngunit sa oras na yon ay hindi na mahalaga para sa kanya kung bakit. Ang mas mahalaga ay napatay na nila ang mga aswang. Sigurado si Makoy na dahil sa nangyari ay wala ng aswang ang magkakaroon ng lakas ng loob na umatake sa kanilang lugar. Matapos ang matagumpay na laban ay bumalik si Makoy sa kanyang kubo. Napuno ng kapanatagan ang sitio San Felix ng gabing yon. Lahat sila ay nakalaya na sa takot na dala ng mga perwisyong aswang. Sa loob ng kubo ay naupo si Makoy sa kawayang upuan. Nakatingin siya sa mutya na nasa kanyang mga kamay. Doon na pumasok sa isip niya ang paghahanap ng kasagutan kung paanong bumalik ang kapangyarihan nun. Nagulat si Makoy nang biglang lumitaw si Aning sa kanyang harapan. Nasa anyong diwata ang babae. Tahimik itong lumapit kay Makoy at isang malumanay na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Aning, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Akalain mo, bumalik na ang kapangyarihan ng mutya. Alam ko, Makoy, dahil ako ang nagbalik ng kapangyarihan ng mutya. Nakita ko kung paano ka nakipaglaban kanina. At bukod doon, nasaksihan ko rin kung paano mo hinimok ang mga tao na makipaglaban sa mga aswang. Maganda ang iyong ginawa. Ipinakita mo na ikaw ang karapat-dapat na maging tagapangalaga ng mutya. Sa pamamagitan ng iyong tapang at pagsasakripisyo, ibinalik ko ang kapangyarihan ng mutya para magamit mo ito sa iba pang bagay. Hindi pa rin ako makapaniwala. Pero maraming salamat, Aning. Salamat dahil kahit nagkamali ako ng maraming beses, ay binigyan mo pa rin ako ng isang pagkakataon. Walang anuman, Makoy. Sana ipangalagaan mo na ang mutya na yan. Ibig sabihin, ako na talaga may-ari ng mutya na to? Sa akin na talaga to? Hindi mo na to kukunin sa akin? Simula sa gabing ito, ikaw na ang tunay na tagapangalaga ng mutya. At kapag dumating ang tamang panahon, ikaw ang magpapasa nito sa susunod na karapat-dapat. Hindi madali ang tungkuling ito, ngunit ipinakita mo na kaya mong magpursigi at lumaban para sa kaligtasan ng iba.
Maraming salamat, Aning. Patawad sa mga nagawa kong pagkakamali noon. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, Makoy. Ang mahalaga ay may natutunan ka sa iyong mga pagkakamali at ipinaglaban mo ang buong Sitio San Felix. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong, huwag kang magdadalawang isip na tawagin ako. Lagi lang ako nandito, handang sumaklolo sa'yo anumang oras. Salamat talaga, Aning. Pero totoo bang napatay na namin ang lahat ng aswang? Yan naman ang bagay na hindi ko na masasagot, Makoy. Kaya dapat ay maging handa kayo, lalo na ikaw. Dahil posibleng bumalik ang mga aswang. Ngunit ngayon, hindi ka na nag-iisa. Ang mga tao sa Sitio San Felix ay natutunan ng ipaglaban ang kanilang sarili. Kaya't maging handa ka palagi. Sapagkat sa oras na muling manggulo ang mga aswang, kailangan nandiyan ka pa rin upang pangunahan ang mga tao sa lugar na ito. Pangako, hindi ko natatalikuran ng tungkulin ko. Papangalagaan ko ang mutya at ang mga tao sa lugar na ito. Mabuti kung ganoon, Makoy. Pero isang bagay ang sigurado ko. Sigurado ko na sobrang masaya si Lolo Ben sa mga ginawa mo. Kung nandito lamang siya, sigurado kong ipagmamalaki ka niya. Habang lumalaban ako kanina, alam ko na hindi lang ang mutya ang gumagabay sa akin. Naniniwala ako na kasama kong lumalaban si Lolo Ben. Papaalam na ako sa iyo, Makoy. Huwag mong kalilimutan ang dahilan kung bakit nagbalik ang kapangyarihan ng mutya. Palagi kong tatandaan ang mga sinabi mo, Aning. Habang nasa akin ang mutya, hindi ako titigil na gumawa ng bagay na ipagmamalaki ni Lolo Ben kahit nasa kabilang buhay na siya. Sa kanya ko iaalay ang lahat ng pagsubok at laban na darating sa buhay ko at dito sa buong Sitio San Felix. Maluwa-luwa si Makoy nang maalala ang kanyang lolo. Masakit pa rin sa kanya na hindi niya na ito kasama, pero nasa puso na niya ang pagtanggap na hanggang doon na lamang ang buhay nito. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Aning bago yun unti-unting naglaho. Isang malalim na paghinga naman ang pinakawalan ni Makoy. Puno ng kasiyahan at kapayapaan ang puso niya nang sandaling yun. Dumaan ang mga araw at naging tahimik at payapa na ang buhay ng mga tao sa Sitio San Felix. Hindi na muling bumalik at naghasik ng lagim ang mga aswang. Ngunit nananatiling alerto si Makoy. Patuloy siyang nagbantay at palagi niyang sinisiguro na handa siya sakaling muling salakayin ng mga aswang ang kanilang lugar. Panatag na ang kalooban ni Makoy dahil alam niya na hindi na siya nag-iisa sa mga laban na kanyang kakaharapin sa mga darating na araw dahil nasa likod na niya ang mga tao ng Sitio San Felix, mga taong natutuhan ng ipaglaban ang kanilang sarili at ang kanilang kapwa.